Nagbabalik ang Good Morning Kuya. At this time naman, kami ang inyong makakasama hanggang mamayang alas 8 ng umaga para sa iba pang good news. That's right! Kanina sa Rise and Shine, syempre nakasama uli natin si Kuya Daniel sa mga inspirational stories, kwento ng pag-asa at public service. Shout out na! Hi Kuya! Hi Kuya! Miss you! See you soon po! See you ba, Kuya? Soon. At maliban naman sa mga good news, mga kasangbahay, meron po akong isi-share na special dish para sa inyo. Kaya abangan niyo po yan. Medyo madali lang to. Hindi nyo na kailangan mag-isip masyado. Perfect! Ay, alis na ako. Kailangan ko na i-prepare yung iba pang mga ingredients. Oh, sige. Go ahead, Ira. Perfect to sa mga games nyo. Yeah. Okay. Bongga yan. I agree. At bago natin matikman ang ihahain ni Ira, dumako muna tayo sa ating advisories for today. Good news po sa mga senior citizen na nag-qualify na makatanggap ng cash gift na 10,000 pesos o 100,000 pesos mula sa Expanded Centenarians Act. Dahil maaari nyo nang matanggap ang inyong mga cash gift sa inyong mga GCash verified account, savings account o bank account na ginagamit nyo sa SSS, GSIS o PVAW at sa Palawan Pawn Shop. Hindi nyo na kailangan pumunta at pumila sa mga payout centers dahil ayon po sa National Council for Senior Citizens o NCSC, dapat nakapangalan sa ECA Guarantee ang account. Narito po ang mga requirements. Kailangan nyo po ng PSA birth certificate, isang valid ID o kaya ay national ID o digital senior citizen ID. One whole body picture. Kapag nakumpleto na ang mga requirements, pumunta sa OSCA office o sa Local Social Welfare and Development Office o LSWDO sa inyong lugar. Kumuha ng updated claim form. Sagutan po ito at piliin kung saan nyo gusto matanggap ang inyong cash gift. Ipasa ang form at lahat ng mga dokumento sa Local Social Welfare and Development Office. Hintayin ang tawag mula sa NCSC Regional Office para po sa confirmation ng inyong account. Kung ang benepisyaryo ay may sakit na at hindi kayang pumunta o kaya hindi na kayang magpa-whole body picture kasi hindi na po nakakatayo, maaari po itong asikasuhin ng kanyang representative. Kaya dun sa mga nagtataka, paano yung lola ko, bedridden na siya. Hindi na siya makapag one whole body picture. Oo. Yan na po ang inyong sagot. Kayo na lang po ang mag-aasikaso. Ngayon ko lang na whole body picture. Oo, nagulat nga din ako. Ang una kong naisip, paano yung mga hindi na nakakatayo? Di ba? Oh, yan Anyway. siguro kailangan i-clarify din. Paano kapag kakamag-anak yung mag-aayos? Ano yung mga kailangan? Kailangan ba ng authorization letter? So, check nyo na lang po yung kanilang mga social media accounts o kanilang mga website para sure po tayo kung ano po yung mga kailangan po ninyo na dalhin. Kasi medyo vague nga to dito sa part na to. Baka malito yung ating mga senior citizen. Pero at least yung convenience na sa e-wallet na diretso matatransfer. Yes. Katulad din ito, alam nyo ba na pwede na kayong mag-renew ng NBI clearance online at i-deliver na lang to sa bahay ninyo. Hindi nyo na kailangan pumila at gumastos ng pamasahe. Narito po ang proseso, mag-download ng eGov.ph app at gumawa ng sarili mong account. Kapag naka-login ka na, i-click ang search box, i-type ang NBI at piliin ang NBI clearance. Para sa renewal, i-check kung tama ang mga impormasyon na nakalagay. Tiyakin na tutugma po ang mga ito sa inyong pong valid ID. Pagkatapos ay basahin at i-check po ang data privacy. Sunod po ay piliin kung saan nyo nais matanggap ang inyong NBI clearance. Pwede kayong mamili kung door-to-door delivery o kunin po sa pinakamalapit na NBI clearance center sa inyo pong lugar. Pagkatapos, maaari na ninyong bayaran online sa halagang 160 pesos. At bibigyan po kayo ng reference number kasama ang QR code na magagamit po ninyo para sa inyong transaction. Makikita nyo rin ang update sa inyong transaction sa eGov.ph app. Magkakaroon naman kayo ng digital copy ng inyong NBI clearance sa inyong eGov.ph app at ang physical na kopya ay matatanggap mo kung saan mo ito pinadeliver. Napakang ganda nito kasi diba before kahit tayo, ang NBI clearance talagang pupuntahan mo mismo dun sa lugar o pipila. Pero ito online na, pati yung payment mismo. Napaka-convenient. Tama! Ito naman, nagpaalala ang Department of Health
o DOH sa publiko na ihanda ang inyong mga first aid kit sa panahon ng bagyo at kalamidad. Ayon sa DOH, ang isang maayos at kumpletong first aid kit ang isa sa pinakamahalagang kagamitan ng bawat pamilya. Ang mga sumusunod ay dapat na laman ng inyong first aid kit, mga kasambahay. Kailangan ng alcohol, adhesive bandages para sa sugat, elastic bandage para sa pilay, povidone iodine, ointment sa sugat, medical tape, maliit na gunting, face mask at disposable gloves. Paalala ng kagawaran ng kalusugan na siguraduhing walang expired at walang leak ang mga laman ng inyong first aid kit. Perfect! At least may standard na pala talaga na kung ano yung kailangan at dapat mayroon sa loob ng ating mga first aid. Kasi may mga nabibili na ngayon, di ba? Online. So, yung iba pala doon, hindi Nakapack naman na. siya, kumbaga may mga Package kulang doon, dagdagan na lang natin mga kasambay. At least itong mga binigay ng DOH, ito yung pinakakailangan at dapat nasa first aid Yo. kit natin. Alright. Isang magandang balita po dahil official nang nag-e-export ang Pilipinas ng 100 kilo ng Gimaras mango sa Europe. Sa pagtutulungan ng Department of Agriculture, Bureau of Plant Industry at iba pang ahensya ng pamahalaan, matagumpay na naipadala ang 100 kilo sariwang mangga mula sa Gimaras noong July 5, 2026. Ang mga ito ay certified bilang geographically indicated na ang ibig sabihin ay may tatak na nagpapatunay sa tunay na pinagmulan at dekalidad na klase nito. Ang international exposure na ito ay hindi lamang naglalayong ibida ang tamis at kalidad ng ating mangga, kundi nagbubukas din ng mga mas maraming oportunidad para sa mga lokal na magsasaka. Totoo yan, no? Yung madidistinguish mo nga talaga lasa ng ng Gimaras na mangga kaysa sa mga mangga. Kasi hindi lang naman Pilipinas nga nag-export ng mangga. Kahit sa ibang bansa, may mga sarili-sarili silang tubo ng mangga eh. Pero iba pa rin lasa ng Pinoy na mangga. Tsaka sana pati yung taro natin, yung ubi natin, no? I-ano rin natin, mai-export din natin. Sana hindi na tayo yung... ang Actually- dami-dami natin eh. Actually, na-export na natin yung ube natin. Ang problema, kulang tayo sa na-export. Uy, kahit dun sa amin, madami kaming ubi. Dun sa hacienda niyo. Hindi ko, wala kami Ano ba? Sa taniman ng lola ko, marami kaming ganun. So, kung meron pa tayong sigurong mas opportunity na makapag-export ng mga produkto, mas maraming mga farmers din tayong matutulungan. Tama. Tsaka kailangan muna talaga din, tulungan natin yung mga farmers natin makapag-invest. Kasi minsan yung kulang nila, wala silang puhunan, no? Kaya naman nila, kaso yun, sana ma-help sila ng ating government. Sana. And- Accessible pa rin sa atin. Baka mamaya naman lahat naman i-export na tayo. Hindi tayo nakakatikim, no? Tapos tayo mahal. imported din na hindi. Tsaka baka magmahal na yung ubi natin, Kaya huwag naman nga. sana. Huwag naman. O dahil dyan, tingnan natin baka may ube yung gagawin ni Ira. Ira, good morning! Hello! Good morning! Wala namang ubi yung gagawin ko. Pero ito, no, good morning sa inyo mga kasungbahay. At syempre kasama niyo po ulit ng inyong munting kasinera para mag-prepare sa inyo ng malinamnam at easy to make na recipe. So ito, alam ko familiar na kayo dito sa Clubhouse Sandwich. Alam ko yung iba dyan, minsan parang ayaw na nila mag-pasta, ayaw na nila mag-rice. Gusto nila ng tinapay or yung parang mga nabibili nila sa mga cafe, ganyan. So tuturo ko sa inyo, very basic lang po mga ingredients natin. So for the bread, I opted to use yung whole wheat para medyo meron tayong fiber, para medyo di naman makasalanan. Ganun. Tapos, gagamit din tayo ng butter, ng mayo, ng cheese, cooked ham, bacon, lettuce, tomato, at chips for garnish. So, start na tayo. Umpisahan na natin ang ating Clubhouse Sandwich. So, remind ko lang kayo ulit ng mga kasangbay. Naalala nyo kung nung binanggit ko sa inyo dati, ano yung tatlong component ng isang sandwich. So, kailangan natin ng bread, kailangan natin ng spread, at ng filling. That's why we have yung whole wheat bread, yung pinaka-spread natin is the mayonnaise, and also yung butter, at yung filling natin yung gulay at saka yung protein. Tapos, syempre, kailangan din natin ng garnish. So, apat pala yung component. So, let's start by heating up our pan. Kasi, iinitin lang natin ng saglit yung ating ham. Kasi, cooked na siya. Sabi nga natin kanina, cooked ham. Usually kasi, yung mga ham ay cured na siya, cured meat. So, naluto na siya sa iba't ibang mga pampalasa.
Depende sa kung anong brand or ano yung way ng pagkaka-cure sa kanya. May iba, honey cured, may iba, katulad ng sa bacon, honey, may iba naman, asin lang, or iba't ibang mga spices. So dito, di na tayo masyado maglalagay ng mantika. Talagang i-heat up lang natin siya para naman pag nilagay natin siya sa bread, hindi siya malamig sa sikmura. So pre-cook na rin yung ating bacon, pero pwede rin natin siyang isabay na para may konting mantika para dito sa ating ham. Okay? So ito, naalala ko nung nag-culinary school ako, ito yung isa sa pinagawa sa amin na activity. Gawa daw kami ng sandwich. Tapos, parang dito rin nag-start yung unang-unang video ko na gumagawa ako ng mga cooking videos sa Clubhouse Sandwich. Parang trinay ko lang, sabi ko, kasi project nga namin sa school. Sabi, gumawa ng sandwich, ganyan, tapos i-video. Eh, nung time na yon parang nagkakaroon na rin ng mga food content creators online. Tapos, sabi ko, sige, upload ko na. Tapos yun, medyo dumami naman yung likes niya. Okay, while heating this up, yung ating bacon and ating ham, papakita ko sa inyo kasi meron talagang proper way na sinaserve ang isang sandwich. Hindi ko nga alam bakit po tinatanggal pa yung rinds. Pero, the usual itsura ng bread is tinatanggal yung mga gilid. Siguro may iba, ayaw nila na nakakain nila yung matigas na part, so alisin natin. Yan. Minsan nakakahinayang, pero ginagawa naman ng iba, nare sa mga cafe, ginagawa nila tong yung croutons, yung nilalagay sa salad. Yan. So binibake lang nila yun, dinidehydrate nila para mas maging dry siya. Ang kaso nga lang, nakikita niyo mga kasangbahayo, lumiliit masyado yung tinapay. So, sayang. Yan. Balik natin. O diba, ang liit na nung tinapay, kaya minsan nakakapanghinayang din eh. So, flip lang natin to. Yan. Tapos, pwede na natin siyang alisin. Kasi, luto na. Okay. So ito, let's remove this from the pan. Yung bacon. And then, continuous lang din yung heat ng ano natin. Ng ating pan. Ay, isa pa. Pag kusinera ka talaga, ikaw ang nagko-control ng apoy. So, lagay tayo ng konting butter dito sa ating tinapay. Kasi, i-ano natin siya, ito-toast natin. Konti lang. Kasi mamaya maglalagay pa tayo ng mayo. Eh, yung mayo is composed of eggs and oil. So, ayaw naman natin na sobrang daming fat. So, toast lang. Until na mag-brown yung isang side. Okay? So, dahil medyo maliit na nga yung bread natin, mga kasangbahay, yung gulay natin, hatiin natin siya para hindi naman siya sobrang parang overloaded na umaapaw na nahihirapan na tayong kainin. So, ganun lang siya. Yung pwedeng-pwede nyo itong gawin kapag meron kayong bisita. Tapos, syempre, pangbaon ng inyong mga anak or sa inyong sarili, pag pupunta kayo sa work, di ba? Pwede kayong magbaon ng ganito kasi madali lang naman siyang gawin. Okay? So, once na medyo nag-brown na, pwede nyo na siyang i-flip. Para lang kasi, meron mga konting drippings, may moisture kasi from the leaves, yung sa ating lettuce, tapos dun sa ating tomato. So, para maiwasan lang na mag-sog yung tinapay, kailangan nating i-toast. Yun yung ayaw ni Gordon Ramsay. Ayaw na ayaw niya ng soggy na tinapay. Nanonood kasi ako ng mga videos niya dati. Sabi niya, toast your bread. Ganon. Okay? Flip lang ulit. Okay? Ayan. Medyo nakadevelop na tayo ng crust. Ng crust ha, hindi ng crush. Eh, talaga baka mali-mali yung naririnig niyo eh. Tapos, eto, isa pang tip na ibibigay ko sa inyo mga kasangbahay.
Kasi minsan yung iba ayaw ng kamatis, di ba? Para mas magkaroon siya ng flavor, lagyan nyo siya ng asin, tsaka paminta. So, konti lang, para may flavor. Yan yung madalas na ginagawa ko sa, asan yung paminta natin? Ay, nawala. O sige, kung wala paminta, asin lang, pwede na. Tapos magre-release ng flavor yung ating, ating tomatoes. Okay? Balik lang muna natin siya dyan. Parang binababad lang natin siya, ganun. Punas-punas lang tayo ng board kasi malapit na tayo mag-assemble. Okay. So, papakita na ba natin? Mag-plating na ba tayo? Or mamaya na? Okay, sige, plate na natin to. So, pwede na natin i-remove yung ating mga tinapay. Okay. Okay. Tingnan natin siya. Okay, so masyadong malaki nga yung ating ham, pero that's okay. Okay, lagyan muna natin ng mayonnaise. So, bread. Tapos, kailangan natin lagyan ng spread. Okay. So, spread. Tapos, ito yung isa yung pangtakip natin. Ano ba magandang pantakip? Ito. Maganda yung ibabaw niya. So, ito na lang ipantakip natin. Tapos, ito rin. Lagyan natin pa ng mayonnaise to. Minsan nakakalito mag-assemble ng sandwich. Ewan ko ba ba't nalilito ako. Yung mga patong-patong dyan. Tapos, lagyan natin yung ating filling. So, pwede nyo pa itong i-press na ganyan. Tapos, yan. Tapos yung ham, pwede nyo siyang i-fold na ganito. Yan. Tcharam! Malinis naman yung kamay natin, mga kasangbahay. Tapos, lalagay tayo ng cheese. Yun lang. Dapat yung cheese ay medyo nasa cool na area kasi nalulusaw siya. Mabilis mag-melt yung cheese eh. Lalo kung melting cheese talaga yung ginamit nyo. Okay, so lagay muna natin to dito. O, diba? Hindi nahirapang kaday. Okay, tapos lagay tayo ng dalawa. Yan, ang cute! Natutuwa na ako. Tapos, flip natin to. Ay, hindi na pala kailangan i-flip. So, ganyan lang. O, then, move natin. Tapos, ganun ulit. Lalagay natin yung lechugas. Yan. Hanap tayo ng mas maganda. On. Tapos, lalagay tayo ng bacon. Uy! Nasa sa inyo naman, mga kasangbahay, kung anong gusto nyo mauna, kung yung bacon ba o yung ham. Basta huwag nyo kalimutang unahin yung sarili nyo. Hoy! Mali! Ikaw humuhugot dyan, te. Tapos, yung keso. Dahil naputol na natin yung keso kanina, okay na yan. Hindi na yun mahahalata. Nasa loob na yun ng tinapay. Yan. Uy, sayang. Ang sarap. Yung iba, iniinit pa rin nila to, pero tayo, okay na tayo doon. Lagyan pa natin ng konting mayo yung ibabaw. Para lang bawat kagat nyo, hindi puro hangin. Yan. Ay, nakalimutan natin yung kamatis. Sa kamatis. Yan. Uy, ang sarap. Wow. Nakakagutom. Usually, di ba, hinahati pa yan, pero dahil nga lumiit na yung tinapay natin, okay na itong mga kasangbahay. Okay na yan. Ready to serve na yan. Pero, alam niyo, naisip ko, pwede na natin siyang dito na lang sa cutting board i-serve. Kasi usually, di ba, sa mga cafe, parang ganyan yung mga nila, yung pinagsaserva nila, yung plate nila. Linisin lang natin para mas gumanda. Tapos lagay natin dito sa gitna. Amazing! Yan. Tapos, tsaka natin siya i-garnish ng chips. Kasi lagi yun ang kapartner ng sandwich. Dapat merong chips or
potatoes, ganyan. It's either fries, thick cut fries, mga potato wedges. Pero since ano tayo sa time, medyo matagal magluto kasi niyan, pwede na lang yung mga instant na potato chips. Yan. Maglagay tayo ng konting height. Pero syempre, ang garnish, mas konti lang siya palagi kaysa dun sa main dish nyo. Kaya eto na. Ready to serve na po ang ating Clubhouse Sandwich. Hindi ka na po iangat, Di ba? Sobrang bilis lang. Basta kompleto kayo ng components. Tapos, nasa creativity nyo na lang din kung paano nyo gustong maging maganda yung itsura niya. At syempre, lagi nyong lalakipan ng pag-ibig kapag ka isuserve nyo. At syempre, kapag gagawa kayo ng inyong, ng inyong recipe. At sana nag-enjoy kayo mga kasangbahay sa ating, easy recipe na sandwich for today. And for more Cuisine Adventures, mga kasangbahay, abang lang po kayo everyday. At syempre, ang laging paalala ng inyong munting kasinera. Don't forget to cook with love and cook it right. Awesome! That's right! At para sa mga OFW na gustong tikman to, gawin nyo na yung mga ginawa ni Ira na tinapay. Masarap. Gusto niyo lang kumagat? Gusto ko Sabi niya, Gutom na. sabi niya, apat daw tayo dito, dadalawa lang daw yung sandwich. Apat yung tao dito. Huwag kayo mag-alala, hahatiin pa yan. Oo. O, sa mga OFW natin, nagawa na rin kayo ng sandwich. At bukod dyan, sa mga OFW natin na gustong palawakin ang kanilang kaalaman at makasabay sa mabilis sa pagbabago ng teknolohiya, bukas na ang pre-registration para sa Kasanayan Tungo sa Kabuhayan o K2K program. Certified AI courses for OFWs. Ang programang ito ay makatutulong sa mga OFW na magkaroon ng bagong digital skills, mas maging AI ready at makapaghanda para sa mas maraming oportunidad sa trabaho at kabuhayan. Ito ay para sa mga OFW na 18 years old and above, high school graduate at may basic computer skills. Ang registration enrollment ay bukas na po ngayon at tatagal hanggang July 15. Para sa iba pang impormasyon, iscan na ang QR na nasa inyong mga screen. Perfect. Now na. Yes. Meron pa kayong almost 1 week, no? Hindi. More than. 2 days. 6 3 days Ay, lang. ano na ba ngayon? 11? Ay, oo 13. nga. Oo nga pala. Pala. Oo, nakalimutan ko na Now kung na. anong Mas date. maganda. Mas maaga, mas mabilis. Kesa maiwan kayo. Mahirap mag-request. O, paalala naman sa ating mga motorista ngayong araw ng Lunes, bago bumiyahe, siguraduhin ligtas ang inyong kayo gamit ang inyong sasakyan at motorsiklo. Sa mga kaibigan nating riders, huwag kalimutan magsuot ng helmet at yung mga safety gears natin. Sa mga drivers naman, lagi po tayo mag-seatbelt. Maliit na paghahanda pero malaking proteksyon. Sumunod sa mga batas trapiko, sundin ang traffic lights, speed limit, lane markings at huwag mag-cellphone habang nagmamaneho. Tandaan, ang disiplina sa kalsada ay hindi lamang para sa inyong kaligtasan, kundi para rin sa kaligtasan ng bawat taong inyong kasabay sa biyahe. At dahil Lunes ngayon, bawal po sa mga kalye ang may plaka na tatapos sa 1 and 2. At syempre, gaya ng paalala sa atin lagi ni Kuya, manalangin bago bumiyahe, bago malis sa ating mga tahanan para gabayan tayo ng Diyos sa buong maghapon hanggang sa ating pag-uwi. Okay. Bawal po ang mainit ang ulo. Lunes na. Kalma lang. Tayo sa kayo, busina ng busina. Ito, sa atin naman pong mga kasangbahay na nag-aabang kung nasan po ang ating mga MCJ Diagnostic Center at MCJ Charity Centers at ang schedule po nito. Ang MCJ Diagnostic Center po ay located po sa MacArthur Highway, Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga. Ang registration time po dyan, tuwing Monday hanggang Thursday ay 10 a.m. hanggang 12 noon. Kapag Friday po mga kasangbahay, alas 5 ng umaga hanggang alas 9 po ng umaga. Meron din pong weekly medical mission sa Barangay Doña Orani, Bataan. Every Monday po yan at ang registration time po ay 5 a.m. hanggang 9 a.m. Meron po tayo
MCGI Charity Center sa Valenzuela City, nasa number 22 T. Serrano Street, Marulas, Valenzuela City. Every Monday, bukas po sila mga kasambahay. Ang registration time, 5 a.m. to 9 a.m. At ang MCGI Charity Center sa Parañaque City, nasa 4th floor, 88 Square Mall, Barangay San Dionisio, Parañaque City. Every Tuesday naman po yan, ang registration time ay 5 a.m. to 9 a.m. At meron po tayong MCGI Charity Center sa Quezon City, located at number 35 Reliance Barangay Nagkaisang Nayon, Quezon City. Every Wednesday po yan. Ang kanilang registration time ay 5 a.m. to 9 a.m. At meron din tayong MCGI Charity Center sa Davao del Norte, sa Acaso Compound, Barangay Apocon, Tagum City, Davao del Norte. Ang registration time po dyan, mga kasangbahay, 6 a.m. hanggang 11 a.m. every Thursday po. And of course, ang ating MCGI Clinic na nasa number 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City, every Friday. Ang registration time, 5 a.m. to 9 a.m. Yun. At para naman updated kayo sa ating mga good news at inspiring features, huwag kalimutang mag-follow and subscribe sa UNTV News and Rescue and of course sa Good Morning Kuya official social media pages. That's right! Yan naman, batiin natin. Binabati ko lang sila Hazel, Pat, Andrew, Rica, Rhea, and AJ. Yes. Morning. Are you looking for high-quality skincare that won't break the bank? I-visit nyo na ang Beauty Works Plus Aesthetics Lounge and Training Center. Located sila sa Rizal Avenue in Taytay, Rizal, and the Big Orange Building in Caloocan. Nag-offer sila ng wide range of beauty treatments at meron ding certification through fast-track training programs and test the NC2 options. Thank you po, Miss Glenda Vasquez. Heart, pagbati mula kay Tini, ang inyong binibini. ADR. Ganda talaga. Ang ADR. Galing na dun eh. Ay, oo, ang Oh, kamusta? Kamusta? Nakakapagod. 8 stages kaya yun. Tapos millennial steps. Grabe. Kinaya mo? Oo, masakit pa kahita ko. Uy, grabe naman. Manis guys. Ay, hello pala sa mga nakasama ko dyan ha. Sana masarap yung tulog. Yun. Yay! Oo, active lifestyle. ah. Good morning naman po sa aking Mamsi. Hello, Si ako po, good morning lang sa mga pamangkin ko, si Goku, si Tala, and si Sam. Good morning! Yan, ako din, good morning sa aking mommy, sa aking daddy, at kay Yuna, at kay Kuya Chito, at kay Nino, na laging nakatutok dito sa Good Morning Kuya. And of course, thank you Natural One Salon for making my hair healthy and looking great. Alam nyo ba mga kasangbahay, sila lang ang one and only hair salon in the Philippines that offers no harsh chemical treatments, 100% all-natural organic hair color options, at walang haircut for women. You can check them out at Natural One Salon on Facebook and other social media platforms. Natural One, ang number 1. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood sa atin simula kayo ng Rise and Shine segment with Kuya Daniel. Siyempre, kasama na rin ang mga kasambahay natin na natiling nakatutok sa atin this morning. At para mas sumigla ang simula ng bagong linggo, samahan niyo ulit kami bukas mula 6:30 in the morning dahil mas masaya ang umaga sa Good Morning Kuya!